Magandang araw po. Ang topic natin is eccentric footing. Ang best example dito yung property wall. Bakit naging eccentric? Dahil hindi tayo pwedeng mag-project ng foundation doon sa kabilang side dahil hindi na sa atin yon. Ang footing natin doon lang, siyempre, doon sa loob ng property. Kaya kung makita nyo dito sa drawing, ito yung section ng foundation, ito yung property line, yung isang side ng wall. Ito yung footing, and then ito yung column. Yung magkabilang side, yan yung hollow blocks. Dinadala siya ng foundation at saka ng column. Yung bakal niyan, naka-penetrate yan. Siyempre, diretso yan, through and through doon sa column. Kaya yung load ng hollow blocks, halos dala siya ng column. And then yung namang column, ipapasa niya yung load sa foundation. Makikita natin dito yung binigay ko SBC or soil bearing capacity. For now, ginawa ko 120 kPa kung hindi niyo alam. Dito makikita nyo meron akong backfill. Sabi ko, depth ng backfill is 900 mm. Yung height ng wall mula doon sa ibabaw ng lupa is 2 meters. Yan yung height ng fence, ng bakod. Column is 300 square. 300 by 300 yung column. 1 foot by 1 foot. Space at 4 meters. Yun yung spacing ng poste na nagdadala doon sa hollow blocks. Yung footing size, base to be determined. Hindi pa natin alam, i-design natin yung footing. Yun nga yung ating topic. Size, yung thickness is 300 mm. Yan ang ginagawa nating assumption for now. Number 1, weight calculation. Ito ang importante. Alamin natin yung weight ng foundation. Column size, ang dimension is 0.3 by 0.3 multiplied by 2.9 meters. Bakit naging 2.9? Mula dun sa ibabaw ng footing. 0.9 yung depth ng backfill plus yung 2 meters na height ng wall. Kaya 2.9. So nakuha ko is 6.52. Weight ng hollow block is 2.9 by 4. Yung dimension. 2.9 yung height, total height. Multiply ng 4 meters yung spacing ng poste. Multiplied by 2.6. Itong 2.6, ginagamit natin yan for 6 inches hollow blocks. 2.6 kilonewton per square meters. That gives us 30 kilonewton, roughly, total. Weight of footing, ginamit ko muna sa ngayon, hindi pa natin alam, pero ginawa ko is 120 by 120, multiplied by 0.3 yung thickness, kaya 10.8. Add natin lahat, 47.48 kilonewton. Bakit natin ginawa yung total weight? Kasi gusto nating ma-check yung required dimension ng footing. So sabi rito sa number 2, required footing size. Base equals 47.48 divide by 120. Total weight divide by 120 kPa. Yung assumption natin na soil bearing capacity. Ang requirement niya is only 620 mm by 620 mm. Yun ang kailangan niya para ma-resist niya yung weight, total weight ng poste at saka yung hollow blocks. Including yung weight ng footing. So maliit yan, alam natin maliit dahil yun lang requirement, yun ang hinihingi ng size ng foundation base ro sa capacity ng lupa. Ang gagawin natin, i-check natin siya. Meron dalawang senaryo. Pakita ko sa inyo. Makikita nyo dito, meron ako, sabi ko, cases. May dalawang case na ipinakita ko. Itong sa left at yung sa right. Yung isang case, wind load. Kunyari, ang hangin tumama rito sa isang side. Dito stable siya. Pag dito nang galing ang hangin, stable siya dahil nandoon yung footing. Naka-L-shape yung foundation natin dahil nga hindi tayo dito pwedeng mag-project ng foundation dahil iba nang may-ari nun, ibang property na yon. Dito lang tayo allowed maglagay ng foundation. Wind load, ang galing dito sa right, ang tendency niya is mag-tilt, tumumba dahil wala siyang paa doon sa kabilang side. So ang gagawin natin, check natin yung size nito ng foundation kung hindi siya mag-tilt. Tignan po natin. Yung pangalawang case, ito naman. Kung merong height difference, kunyari dito sa property natin, mas mataas yung tambak. Kaya sabi ko rito, height difference. Kung nakikita ninyo, sabi ko, height difference. Yung lupa sa kabila, mas mababa compare dun sa dinidesign natin. So may height difference. Ang tendency niya is itulak ng lupa. Itulak ng lupa yung hollow blocks. Then, ang tendency niya umikot din, kagaya ng kaso ng wind load. Parehas din naman ang analysis niyan. Ito na lang natin gawin. Ito yung example na pakikita ko sa inyo. Wind load. Kaya investigate natin yung against overturning. Sabi ko rito, number 3 is stability against wind load. Ito yung check natin.
Ang wind load is 12 kilonewton. Ito, no? Yung wind load, concentrated, 12 kilonewton. Paano nakuha yan? Ilalagay ko rito sa description. Ito yung criteria, no? Factor of safety. Sabi ko rito, moment resisting. Pakitignan niyo po, no? Factor of safety is equivalent to moment resisting divide by moment overturning. Should be greater than or equal to 1.5. Yan yung criteria. 1.5. Ito yung pinakita ko kanina, yung ina-explain ko. Paki-check niyo po ito, no? Ito yung potential tilt point, yung corner na yon. Wala tayong support dito sa left side dahil ibang property na yon. Pag tinulak siya ng hangin, posibleng magtumba. Tumumba siya na pag ganun, iikot siya. So, i-check natin yung lever arm ng foundation natin kung enough ba yung haba ng foundation para hindi siya tumumba. Kung kaya niyang kontrahin yung pressure o yung tulak ng hangin. So, simulan natin, ano? Moment resisting, sabi ko. Ano yung moment resisting? Siya yung kumokontra doon sa hangin. Kailangan nating i-check yung weight ng lupa, weight ng foundation. Dito, sabi ko rito, soil 1.2 by 1.2. Kasi yun yung assumption natin, ano? 1.2 by 1.2 times 0.9 o yung backfill. Multiply by 15. Weight ng soil, 15 kilonewton per cubic meter. Makikita natin dito, pag in-add ko lahat yung moment resisting, 1166 plus 6.48 plus 5.4 will give us 23.54 kilonewton. Yan yung moment resisting. Ngayon, moment overturning, ito na yung hangin. Computin naman natin yung overturning moment ng hangin. Sabi ko dito, W multiplied by 2.9 over 2. 2.9 yung height nung total, mula sa ibabaw ng puting hanggang doon sa top ng hollow blocks nung fence. Kalahati lang nun kasi concentrated siya, no? Kalahati, kaya natin dinivide ng 2 yung 2.9, yung total height. Multiply by wind concentrated force which is 12 kilonewton. Will give us 17.4 kilonewton. Moment overturning. Magkalaban sila dalawa. Moment overturning, kukontrahin ng moment resisting para hindi siya tumumba. At binibigyan tayo ng criteria na 1.5. Kailangan hindi tayo kukulangin dito. Substitute natin, no? 23.54, lagay ko rito, at saka yung 17.4, yung moment overturning, equals 1.35. Makita niyo mas maliit siya, less than 1.5. Ibig sabihin, hindi safe. Ano po? May tendency na tumumba yung ating hollow blocks o yung ating wall. Kaya ang gagawin natin, sabi ko rito, therefore, increase footing base to satisfy factor of safety criteria, yung 1.5. Ang gagawin natin, i-equate natin yung 1.5 para makuha natin yung required base, yung dimension. Kulang yung 1.2 meters, yung 1.2 by 1.2 na dimension ng footing. Ibig sabihin kulang. Pwede nating i-extend para humaba yung lever arm, para yung weight ng lupa at saka yung weight ng foundation mas lumaki para masatisfy niya yung factor of safety na 1.5. Tingnan po natin yung susunod na step. Dahil insufficient yung 1.2 by 1.2 meters, magiging rectangular yung footing natin. Hahabaan natin yung isang side. Gagawin natin, equate natin yung 1.5 na ratio ng galing sa factor of safety. I-utilize natin yun para nandun tayo sa boundary para mas economical yung design. Ganito, pakikita natin, ano, number 4. Equate Fs, sabi ko, no? 1.5 yung value ng factor of safety. Nasa limit tayo, gagamitin natin yon. Makita natin dito sa drawing, moment overturning is equivalent to 17.4 kilonewton meter. Ito yung i-design natin, yung dimension, yung longer dimension. Magiging rectangular nga yung footing natin. Kikip natin yung 1.2 do sa width. And then yung thickness is 300. Sabi ko dito, revise MR or revise moment resisting. Ganun pa rin, soil equals B. Bakit B? Hindi natin alam, ano? B multiply by 1.2, yung isang direction, multiply by 0.9, yung tambak, yung backfill. Factor of safety equals MR over MO, yung pa rin, ano? Pasok natin yung equation. 8.1 B square, saan ang galing yan? Ito, pag sinimplify nyo yan, makukuha nyo is 8.1 B square. Plus 4.5 B square para dun sa footing. B equals 1.45 meters. So, lumaki na siya, hindi na 1.2. Simplify na natin. Gagawin ko na siya, i-round off ko na siya sa much higher size, 1.5 meters. And then last, ito na,
I-zoom natin yung foundation, 1.5 meters, ano, sabi ko, then 300. I-design natin itong rebar, yung kulay red na nakikita ninyo. Minimum requirements, bakit tayo nag-minimum requirements? Dapat sana kunin natin yung bending. Pero dahil 1.5 meters lang yung bending niya, yung lever arm niya, dadalhin ka rin niya sa minimum requirements. Pero subukan nyo rin po, no? Check nyo yung bending moment, and then i-design nyo sa flexure. Ang hinihingi ng code is 0.002 for a strength of 276 MPa na rebars. Multiplied by 1500 dimension times thickness, gross area o gross sectional area ng footing will give us 900 square millimeters. Kung gagamit ka ng diameter 16, kailangan natin ng 5 piraso. Kaya itong bakal na to na nakikita ninyo, kailangan natin ng 5 pieces, ano, na 16 mm. Lagyan natin, ano, 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ko, each way. Ganun na rin doon sa kabilang direction. Ngayon, meron akong isang gustong ibigay na advice sa inyo, no? Maraming nangyayari sa mga L-shape na foundation, yung mga eccentric load. Kung excessive yung bending moment dito sa connection ng column at saka yung foundation, may mga cases or sa actual, nangyayari, nababali yan dito. Nababali. Nagkakaroon siya ng crack dyan. Hanggang sa nagkaroon ng failure. Hindi siya tumidiretso dahil meron siyang bakal. So, ginagawa ko dyan, naglalagay ako ng strap. Naglalagay po tayo ng strap dito, ano? Ididiretso ko na yan dito. Straight, ano? Naglalagay ako ng strap. Kung titignan nyo na sa top view, yung foundation, parang merong beam na naka-diagonal siyang ganyan. Naka-diagonal. Para suportahan natin yung base, yung connection ng column at saka ng footing. Pero natural, i-design natin yung bakal dyan. Design of strap footing. Yung sinabi ko, ito, maglalagay tayo ng extension. Lalagyan natin ng diagonal concrete dyan. Hindi lalagyan natin ng rebars. Ang gagamitin nating value, yung moment overturning, yung 17.4 kN meter. Tensile T. May tension yan dito eh. Pag nagkaroon siya ng bending moment, magkakaroon siya ng tension dito. Tension dito eh. Tension yan. Binabatak siya, may tension dyan. So, mangyayari niyan, kung wala kang reinforcement dito, posibleng magkaroon ng crack sa ibabaw. Kaya lalagyan natin ng bakal, kagaya ng nakikita nyo rito. Sabi ko, strap footing. Yung footing natin, lalagyan natin ng parang beam. Itingnan ninyo ang top view. Kunyari, ito yung top view ng footing. Ano? Di ba, naging rectangular na yung foundation natin? Ito yung column. Yan yung top view. Itong strap, lalagyan natin dito. Ganyan na magiging itsura niya sa top view. Kung kapatan na natin yung size ng column. Kung 300 by 300, ito, 300 na rin yan. Parang beam. 300. Ang gagawin nating depth dito, normally, pag gaganyan size, mas kinakapalan ko compared sa thickness ng foundation. Gawin ko 400. O kaya, pwede mo rin namang gawin 500. 400 mm ang gawin natin sa example na gagawin ko. Pero kailangan mo makuha yung sinasabi kong T, yung tensile na yun. Dahil may moment siya, may bending moment siya rito. Gawa noong overturning moment. Kasi nag-aalala tayo, baka mabali dito. May mga designer, nakakalimutan nila yan. I-check ninyo yan. Yung tensile, gamitin ninyo yung MO na 17.4, yung kinumpute natin, ano? Tensile T equals 17.4 times 10 to the 6 divide by 400. Ito yung 400 minus 65. Bakit minus 65? Dahil meron tayong concrete cover. So makukuha mo is 51.9 kN. Yun yung tension dun. Na kailangan nating i-design yung bakal dito. Ito yung may bakal dyan. Itatali natin doon sa bakal ng foundation para hindi magkaroon ng crack dyan. So, ang nangyari, ang AS prime, tinawag ko siyang AS prime para hindi magkaroon ng confusion doon sa AS natin kanina, doon sa size ng bakal sa footing. Tinawag ko siya na AS prime equals 51.9 times 10 cube divide by 276. Ito yung strength ng bakal, yung FY, ano, yield strength ng bakal. AS prime requirement is 188 square millimeters. Maliit lang hinihingi. Kung gagamit ka ng 16 millimeter, so maglagay ka ng minimum requirements, 2 pieces na diameter 16. Top bar. Then lagyan mo na lang na rin ng stirrups.
paabutin mo na rito sa ilalim kung saan nandoon yung bottom bars ng ating foundation. So iba-iba yung sizes ng stirrups natin. Paliit siya ng paliit dahil diagonal yung size ng strap. Ito tingnan mo sa taas, ito yung strap footing. Yan. Yun po, sana may napulot tayo doon sa ginawa nating example. Ginamit natin yung wind load. So nakita natin na may possibility na magkaroon ng overturning, kaya tayo nag-increase ng size. Sana po may napulot tayo doon sa ginawa nating discussion. At lalong-lalo na yung mga marami po nagtanong sa atin, humihingi sila ng design ng eccentric footing. Binigay nating example yung property line o property wall. Dahil dito natin magagamit yung ganito pong klaseng system ng design and analysis. Meron po akong isang pakikiusap sa inyo at kung pwede lang, lalo na yung mga talagang subscriber at nakikinig sa atin, nanonood sa atin, meron pa po ako isang channel, gusto ninyo yung about travel vlog. Yung po channel ko rin yun, but ang nagbibideo rin yung wife ko. Andun din po ako, makikita ninyo. Sana po suportahan din nyo at panoorin ninyo at paki-subscribe na rin kayo doon sa channel. Salamat po sa panonood ninyo at kita tayo uli sa susunod. God bless.